Willie Revillame o mas kilala bilang si Kuya Will humabol sa pag-file ng COC bilang senador. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at saan man sulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako po ay 64 years old. Malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Guys, okay. Hello guys, it's me again, Rampadorang Inday Vlog. Hello guys, it's me again, Rampadorang Inday Vlog. Hello guys, ilang minuto bago isara ng COMELEC ang filing ng COC o Certificate of Candidacy ay humabol pa ang veteran host na si Willie Revillame. Halos 5 PM na mag-file si Willie ng kanyang COC at mistulang humabol na lang sa cut-off. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ilang beses pinag-isipan ng host ang pagsabak nga niya sa politika. October 7, nabanggit ni Willie Revillame sa mga audience na humihingi siya ng dasal at gabay sa Diyos tungkol sa bagay na gagawin niya bukas at sana umano tama ang magiging desisyon niya sa buhay. Aniya, itong gabing ito ipagdasal niyo lang ako. Itong huling oras hanggang bukas ng alas 5, ipagdasal niyo lang ako, nagabayan ako ng Panginoong Diyos na tama nga ang magiging desisyon ko sa buhay. Marami ng mga batas na ipinasa, marami ng mga dumating na namumuno saan mang lugar. Pero ang buhay ng mahirap, mayroon bang batas na mahihirap kung paano guminhawa ang buhay nga nila? Kapag nandito ako bukas, tuloy-tuloy. Kapag wala ako, mas malaki ang maiaambag ko sa bawat Pilipino. Dagdag pa nga ni Kuya Will. Sa isang panayam, inamin ni Kuya Will na walang alam ang kanyang pamilya sa biglaan niyang desisyon na pasukin ang politika. Aniya, kung ako ay pagkakalooban ng Diyos na mabigyan ng pagkakataon, huwag kayong mag-alala. Wala sa isip ko, wala sa bokabularyo ko ang gumawa ng isang bagay na ikagagalit ng lahat at hindi ko kayang mang-isa ng kapwa. Dagdag pa nga niya, mas masarap yung ikaw ang nagbibigay kesa ikaw ang humihingi. Mas masarap yung ikaw ang nasasaktan, masarap sa pakiramdam yon kasi hindi ka makakatulog kung ikaw ang nananakit sa buhay. Ang television shows ko nasa 21 years na. For 21 years, wala akong hinangad kundi yung mga makapagpasaya, makatulong sa mga kababayan natin na mahihirap na walang kapalit. Siyempre, malaking bagay yung mga sponsor kaya kami nakakapagbigay ng mga papremyo na ikaliligaya ng mga kababayan natin na mahihirap. At this point and time of my life, siguro this is the turning point na magsilbi sa buong Pilipinas. Hindi yung sa isang estudyo lang. Aniya pa nga, nadagdag pa nga nito. Tumakbo nga si Kuya Will bilang isang independent candidate. Kilala si Willie Revillame hindi lamang sa kanyang karera sa telebisyon, kundi pati na rin sa kanyang advokasya na makatulong sa mga nangangailangan. Ngayong tumatakbo siya bilang senador, asahan ang kanyang patuloy na hangarin na maghatid ng serbisyo sa mas malawak na publiko, hindi lamang sa telebisyon kundi sa buong bansa. Naging matagumpay si Revillame sa larangan ng entertainment, ngunit ngayon ay handa na siyang subukan ang mundo ng politika upang makapaglingkod sa bayan sa mas mataas na antas. Nakaraang eleksyon 2021, ini-announce nga ni Willie Revillame na hindi nga siya tatakbo bilang isang senador. Ang niya, hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Kabutihan lang ba ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong ka gumawa ng batas, sabi pa nga nitong si Willie Revillame. Dagdag pa nga niya, kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-Ingles. Wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man lait-laitin, siguro baka wala naman ako maiambag na batas, diba? Baka dumating yung time na sayang lang yung boto nyo sa akin na wala akong nagagawa. Nangangahulugan nga ito noon na mananatili sa telebisyon ang kanyang top rating program sa GMA7, ang Wawawin,
tutuktuin na malaki ang naitulong sa ating mga mahihirap at nangangailangan na mga kababayan. Makalipas ang halos eksaktong 3 taon, ngayon October 8, 2024 ay nagsumite na nga si Willie ng kanyang kandidatura bilang senador. Ipinaliwanag nga ni Kuya Will kung ano nga ba ang purpose ng isang senador. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos. Pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa local government, mabuting puso ang mayroon ka. Ang lagi mong iniisip yung mga kababayan mo. Marami na raw mga batas na nagawa, mga presidenteng nagdaan at mga senador na naluklok, subalit tila hindi raw nagbago ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Natanong nga rin si Kuya Will kung ano ang nag-udyok sa kanya para tuluyan ng sumabak sa politika. Anga niya, yung mga nakikita ko away, sagot ni Willie na ang tinutukoy niya ay bangayan sa Senado. Awayan ng awayan, mga edukado, ang tingin nila sa mga artista ay masyadong mababa. Abay kami may magagandang puso para sa ating mga kababayan. Ang tanong, akala ko ba sayang ang boto namin sa iyo, Kuya Will? Sabi nga, from sayang boto nyo sa akin, mabuti ang puso ko. So that's it guys. Kayo, ano ang inyong suggestion? Ano ang inyong komento? Ano ang inyong reaksyon? I-comment nyo na yan. Pabor ba kayo sa pagtakbo ni Kuya Will bilang isang senador? O mas mabuti na nga lang na mag-TV show siya at doon nga siya tumulong? Ano sa tingin nyo guys? I-comment nyo na yan. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like, and share. Maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.